Alam mo ba na may 71 anyos na lalaki na namatay sa kanyang tulog kagabi? Nagulat ang kanyang pamilya. Mukhang okay naman siya kahapon. Walang malaking problema sa kalusugan. Isang normal na gabi lang tulad ng dati. Pero kinaumagahan, hindi na siya nagising. Ano kaya ang nangyari? Naiwasan kaya ito? Ang totoo, pagkatapos ng 70 taong gulang, may mga gawi sa gabi na maaaring tahimik na maglagay sa panganib ang inyong kalusugan. Tumataas ang tsansang magkaroon ng stroke, heart attack, at biglaang pagkamatay. Ang pinakamasakit, hindi naman natin nalalaman na ginagawa natin ang mga pagkakamaling ito. Sa video na ito, pag-uusapan ang kinakain ninyo bago matulog at mas importante, kung kailan kayo kumakain, maaaring malaking epekto sa kalidad ng tulog, kalusugan ng puso, at tsansa ng biglaang komplikasyon sa gabi. Isipin ninyo, noong mas bata pa kayo, kaya ninyong kumain ng malaking hapunan ng huli tapos matulog lang ng mahimbing. Pero ngayon, pagkatapos ng 70, bumabagal ang metabolism ninyo. Hindi na gaanong epektibo ang digestive system. Mas matagal ng proseso ng katawan ng pagkain. Ito ay maaaring magdulot ng acid reflux, sagabal sa tulog, at pagtaas ng blood pressure. Lahat ng ito ay konektado sa mas mataas na panganib ng heart attack at stroke habang natutulog. Kung nagigising kayo sa kalagitnaan ng gabi na may heartburn, discomfort, o mabilis na tibok ng puso, malamang dahil sa inyong gawi ng pagkain ng huli. Ito ang nangyayari kapag kumakain kayo ng malaking pagkain bago matulog. Sa halip na mag-focus ang katawan sa malalim na tulog na nagpapahinga, abala ito sa pagtunaw. Gumagawa ng acid ang sikmura, nag-o-overtime ang mga bituka. Mataas pa rin ang heart rate na dapat bumabagsak na. Lumilikha ito ng chain reaction sa katawan. Nagiging mas magaan at mas balisa ang tulog. Tumataas ang tsansa ng biglaang cardiovascular events. Kunwari, nagugustuhan ninyo ang late night snack. Baka mabigat na pasta o greasy burger bago humiga. Baka masarap at nabubusog kayo. Pero habang nakahiga kayo, hirap ang katawan ninyong panatilihin ang stomach acid sa tamang lugar. Maaari itong umakyat sa esophagus na magdudulot ng discomfort, ubo, o nakakasakal na sensasyon na biglang magigising kayo. Sa matagalang panahon, ang chronic acid reflux o GERD ay maaaring palakasin ang mga kalamnan sa lalamunan at daanan ng hangin. Tumataas ang panganib ng aspiration pneumonia, isang seryosong impeksyon sa baga na maaaring nakamamatay sa mga nakatatanda. Mas malala pa, ang pagkain ng huli sa gabi ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar. Kung may diabetes kayo o nasa panganib kayo, ang gawaing ito ay maaaring magdulot ng glucose imbalance. Hirap ng katawan na i-regulate ang blood sugar habang natutulog. Mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga nakatatandang madalas kumain ng huli sa gabi ay may mas mataas na tsansang magkaroon ng metabolic disorders na nag-aambag sa sakit sa puso. Ano nga ba ang dapat gawin? Subukan ninyong tapusin ang huling pagkain 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Binibigyan ito ng sapat na oras ang katawan na matunaw ng maayos bago humiga. Kung kailangan ninyo ng snack bago matulog, pumili ng magaan at madaling matunaw tulad ng kaunting nuts, maliit na prutas, o isang tasang mainit na herbal tea. Ang mga pagkaing ito ay maaaring magtulong pa sa mas mainam na tulog nang hindi naglalagay ng hindi kinakailangang strain sa digestive system. Tandaan, iba na ang pagtatrabaho ng katawan ninyo ngayon kaysa noon pang mga dekada. Sa pamamagitan ng simpleng pag-aayos sa inyong eating schedule, mababawasan ninyo ng malaki ang panganib ng nighttime health issues, mapapaganda ang kalidad ng tulog, at mabibigyan ang katawan ninyo ng tunay na pangangailangan nitong pahinga. Pangalawang gawi,
Pag-inom ng masyadong maraming likido. Bago matulog, maraming tao ang naniniwala na ang pagiging well-hydrated ay laging maganda. At generally, totoo naman ito. Pero ang pag-inom ng masyadong maraming likido, lalo na bago matulog, ay maaaring nakakapinsala habang tumatanda kayo. Kung higit na sa 70 taong gulang kayo at madalas kayong nagigising ng maraming beses sa gabi para sa banyo, baka panahon na para pag-isipan kung gaano karaming likido ang iniinom ninyo sa gabi. Pero hindi lang sagabal sa tulog ang problema. Ang gawaing ito ay maaari ring magpataas ng panganib ninyo sa pagkakauntog, problema sa puso at cognitive decline sa matagalang panahon. Bakit mahalaga ito? Habang tumatanda, ang bladder ninyo ay natural na nagiging hindi gaanong epektibo sa pagkakapit ng ihi ng matagal. Lumalami ang mga kalamnan, patuloy na nagsasala ng mga likido ang mga bato sa gabi. Nagiging mas sensitive ang katawan ninyo kahit sa maliit na halaga ng likido sa sistema. Ibig sabihin, kung iinom kayo ng malaking baso ng tubig, tsaa o juice bago matulog, mas malamang kayong magigising sa gabi na may urgent na pangangailangan. At kahit mukhang maliit na abala lang, ang mga kahihinatnan ay maaaring mas seryoso pa sa inyong iniisip. Isipin ninyo ito, kalagitnaan ng gabi at biglang gigising kayo na puno ang bladder. Susubukan ninyong bumangon ng mabilis, pero hindi pa naka-adjust ang blood pressure ninyo. Maaari itong magdulot ng postural hypotension, biglaang pagbagsak ng blood pressure kapag tumayo kayo na maaaring magdulot ng pagkakahilo, lightheadedness o pagkakawala ng malay. Maraming nakatatanda ang nakakaranas nito nang hindi nila nalalaman. At sa kasamaang palad, isa ito sa pinakakaraniwang dahilan ng mapanganib na nighttime falls. Ang simpleng lakad sa banyo ay maaaring maging life-threatening accident na magresulta sa mga bali, head injuries o mas malala pa. Bukod sa pagkakauntog, ang madalas na nighttime urination o nocturia ay maaaring seryosong makagambala sa inyong sleep cycle. Tuwing gigising kayo at bubuksan ang ilaw, naloloko ang utak ninyong umaga na. Nasisira nito ang natural na produksyon ng melatonin, ang hormone na responsable sa malalim na tulog na nagpapahinga. Sa matagalang panahon, ang mahinang kalidad ng tulog ay maaaring pahinain ang immune system, magpataas ng blood pressure at magpabilis pa ng cognitive decline. Mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga nakatatandang madalas na magising sa gabi ay may mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng demensya at iba pang memory-related conditions dahil sa long-term sleep disruption. Pero importante pa rin ang hydration. Kaya ano ang pinakamainam na solusyon? Sa halip na tanggalin ng tuluyan ang mga likido, subukan ninyong i-adjust ang inyong intake schedule. Uminom ng karamihan sa inyong mga likido ng mas maaga sa araw at bawasan sa late afternoon. Kung nakakaramdam kayo ng uhaw sa gabi, kumuha ng maliliit na higop sa halip na uminom ng isang buong baso ng sabay-sabay. At kung umiinom kayo ng caffeinated beverages tulad ng kape o tsaa sa late afternoon, alamin na ang caffeine ay gumagana bilang diuretic. Nagpapataas ng produksyon ng ihi at nagiging mas malala pa ang problema. Isa pang tip, bigyang pansin ang mga hidden sources ng likido sa inyong pagkain. Mga sabaw, mga prutas na mataas ang tubig, at kahit ang iba sa mga gamot ay maaaring mag-ambag sa fluid retention at magpataas ng posibilidad na magising kayo sa gabi. Sa pamamagitan ng mga maliliit ngunit sinadyang pag-aayos, malaki ang maaaring paganda ninyo sa kalidad ng inyong tulog, mababawasan ang panganib ng nighttime falls at masusuportahan ang kabuuang kalusugan ninyo sa pangmatagalan. Kung nanonood pa rin kayo ng video na ito at nakakapagbigay halaga ang mga insights na ito, paki-comment ng number 2 sa baba para malaman ko
na nandito kayo. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe at i-on ang bell para hindi kayo makakaligtaan ng mga video. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang content para maging informed at inspired kayo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong gawi, pagtulog sa sobrang init na silid. Ang cozy at mainit na kwarto ay tumutunog na kaakit-akit. Pero kung higit na sa 70 taong gulang kayo, ang pagpapanatili ng sobrang init sa inyong kwarto sa gabi ay maaaring tahimik na maglagay sa panganib ang inyong kalusugan. Maraming nakatatanda ang nagkakamali sa pagtaas ng thermostat o pagbalot ng mabibigat na kumot sa pag-iisip na makakatulong ito sa mas mainam na tulog. Pero ang totoo, ang pagtulog sa sobrang init na kwarto ay maaaring magpataas ng panganib ninyo sa mga problema sa puso, dehydration, at mahinang kalidad ng tulog nang hindi man lang ninyo nalalaman. Habang tumatanda tayo, nagiging hindi gaanong epektibo ang mga katawan natin sa pag-regulate ng temperatura. Bumababa ang kakayahang magpapawis at mag-release ng init na ginagawang mas madaling tumaas ang temperatura ng katawan, lalo na sa tulog. Kapag nag-overheat ang katawan ninyo, mas mahirap ang trabaho ng puso ninyo para palamigan kayo, na maaaring maglagay ng hindi kinakailangang strain sa inyong cardiovascular system. Ito ay maaaring lalo na mapanganib para sa mga nakatatandang may kondisyon sa puso, mataas na blood pressure, o mga problema sa sirkulasyon. Isipin ninyo ito. Nagising na ba kayo na pawisan, balisa, o medyo nahihirapan huminga sa kalagitnaan ng gabi? Iyan ang inyong katawan na nagsisikap na mag-regulate ng init. Mga pag-aaral ay nagpapakita na ang pagtulog sa mainit na kwarto ay nagpapataas ng panganib ng dehydration kahit hindi kayo nakakaramdam ng uhaw. Ang mild dehydration sa gabi ay maaaring gumawa ng mas malapot na dugo, nagpapataas ng panganib ng mga blood clots, heart attacks, at strokes, lalo na sa mga nakatatanda. Isipin natin si Mang Roberto, isang 74 anyos na retirado na nagugustuhan magbasa sa kama bago matulog. Pinapanatili niya ang kanyang kwarto sa comfortable na 75 degrees at naglalagay ng makapal na mga kumot para mainit. Pero gabi-gabi siyang napapagulong-gulong, nagigising na pawisan at nakakaramdam ng antok kinaumagahan. Hindi naman na-realize ni Mang Roberto na ang kanyang mainit na sleeping environment ay nakakagambala sa natural sleep cycle ng kanyang katawan. Pinipigilan siyang maabot ang mga malalim na restorative stages ng tulog na kailangan niya para sa optimal health. Ang mas malamig na kwarto ay nagpo-promote ng mas mainam na tulog sa pamamagitan ng pag-encourage sa katawan na natural na ibaba ang core temperature nito. Ang prosesong ito ay essential para sa malalim na tulog na tumutulong sa memory consolidation, immune system function, at kabuuang longevity. Mga nakatatandang tuloy-tuloy na natutulog sa mas malamig na kapaligiran ay naguulat na nagigising na mas refreshed, energized, at mentally sharp. Ano nga ba ang ideal na temperatura para sa pagtulog? Inirerekomenda ng mga eksperto na panatilihin ang inyong kwarto sa 60 hanggang 67 degrees Fahrenheit para sa optimal sleep quality. Kung masyadong malamig para sa inyo, subukan ang layering ng mga breathable cotton blankets sa halip na mabibigat na synthetic na mga kumot na nakaka-trap ng init. Ang pagsusuot ng magaan na moisture-wicking sleepwear ay maaari ring makatulong sa pag-regulate ng temperatura ng katawan sa buong gabi. Isa pang simpleng paraan, magbukas ng bintana para sa fresh air o gumamit ng maliit na electric fan para magkaroon ng sirkulasyon ng hangin. Hindi lang ito nakakatulong sa pagpapalamig, pero pinapaganda rin nito ang kalidad ng hangin. Pinabawasan ang panganib ng mga respiratory issues
na maaaring makagambala sa tulog. Ang paggawa ng maliit na pag-aayos na ito sa inyong sleep environment ay maaaring magkaroon ng powerful na epekto sa inyong kabuuang kalusugan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malamig na kwarto, binabawasan ninyo ang panganib ng cardiovascular strain, pine-promote ang mas malalim na tulog, at nagigising na mas mahusay na nakakapagpahinga ng walang mga panganib ng pag-overheat. Ngayon, pag-usapan natin ang huling bedtime habit na partikular na mapanganib para sa mga nakatatanda, ngunit ginagawa ng maraming tao nang hindi nila nalalaman tuwing gabi. Ang isa na ito ay maaaring magsorpresa sa inyo. Pang-apat na gawi, pagtulog sa maling posisyon. Karamihan sa mga tao ay hindi nag-iisip ng 2 beses sa paraan ng kanilang pagtulog, sa palagay na habang komportable sila, okay lang. Pero pagkatapos ng 70, ang posisyon ninyo sa pagtulog ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto sa inyong kalusugan kaysa sa inyong inaakala. Ang maling sleeping position ay maaaring magdulot ng mga problema sa paghinga, mahinang sirkulasyon at maging pagpataas ng panganib ng heart failure o stroke. At gayunpaman, maraming nakatatanda ang natutulog nang hindi nila nalalaman sa paraan na naglalagay ng hindi kinakailangang strain sa kanilang mga katawan tuwing gabi. Bakit mahalaga ito? Habang tumatanda kayo, natural na nakakaranas ang inyong katawan ng mga pagbabago sa muscle tone, lung function at sirkulasyon. Ang paghiga sa maling posisyon ng mga oras ay maaaring mag-restrict ng airflow, bawasan ang oxygen levels, at maglagay ng pressure sa mga mahalagang blood vessels na ginagawang mas mahirap para sa inyong katawan na gumana ng maayos habang natutulog. Sa matagalang panahon, maaari itong mag-ambag sa lahat mula sa snoring at sleep apnea hanggang sa mas seryosong kondisyon tulad ng nighttime heart strain. Halimbawa, ang pagtulog ng patihaya ay maaaring tumuloy na komportable na pagpipilian, pero para sa maraming nakatatanda, isa ito sa pinakarisking posisyon. Kapag nakahiga kayo sa inyong likod, ginagamit ng gravity ang inyong dila at soft tissues sa lalamunan na mag-relax at bumagsak pa atras, bahagyang tumatagal ang inyong airway. Ito ay maaaring magdulot ng obstructive sleep apnea, isang kondisyon kung saan ang paghinga ay paulit-ulit na tumitigil at nagsisimula sa tulog. Maraming tao ang hindi man lang na-realize na mayroon sila nito, pero maaari itong malaking pagpataas ng panganib ng sakit sa puso, mataas na blood pressure, at maging biglaang cardiac arrest. Isipin si Mang Eduardo, 76 anyos na palaging natutulong sa kanyang likod. Napansin ng kanyang asawa na minsan ay tumitigil siya sa paghinga ng ilang segundo sa gabi bago huminga ng malalim. Una, hindi niya pinansin, iniisip na normal lang sa pagtanda. Pero sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang magising na pagod, may sakit ng ulo at nahihirapan mag-concentrate sa araw. Nang nakapag-usap na siya sa kanyang doktor, nalaman niya na ang kanyang sleeping position ay nag-aambag sa hindi na-diagnose na sleep apnea, naglalagay ng strain sa kanyang puso tuwing gabi. Kahit hindi kayo may sleep apnea, ang pagtulog sa maling posisyon ay maaari ring makaapekto sa sirkulasyon. Kapag natutulog kayo sa inyong kanang gilid, ipinapakita ng mga pag-aaral na naglalagay ito ng extra pressure sa puso, ginagawang mas mahirap para sa dugo na mag-circulate ng epektibo. Ito ay partikular na nakakabahala para sa mga nakatatandang may kondisyon sa puso dahil maaari itong mag-ambag sa fluid buildup sa mga baga at binte na magdudulot ng kondisyon na tinatawag na congestive heart failure sa matagalang panahon. Ano nga ba ang pinakamainam na sleeping position pagkatapos ng 70? Inirerekomenda ng mga eksperto na matulog sa inyong kaliwang gilid tuwing posible.
Ang posisyong ito ay tumutulong na mapaganda ang sirkulasyon, pinapahintulutan ang puso na mag-pump ng mas epektibo at tumutulong pa sa digestion. Para sa mga taong madaling magkaroon ng acid reflux o heartburn, ang pagtulog sa kaliwang gilid ay maaaring maiwasan ang stomach acid na umakyat sa lalamunan, binabawasan ang discomfort at pinapaganda ang kalidad ng tulog. Kung nahihirapan kayong manatili sa gilid habang natutulog, subukan ang paggamit ng body pillow para pigilan ang sarili na maging patihaya. Ang pagtaas ng inyong ulo ng bahagya gamit ang supportive pillow ay maaari ring makatulong na panatilihin ang mga daanan ng hangin na bukas at bawasan ang panganib ng mga disruption sa paghinga. At kung nakakaranas kayo ng sakit sa kasukasuan o stiffness, ang paglagay ng unan sa pagitan ng inyong mga tuhod ay maaaring makatulong na mapanatili ang spinal alignment at bawasan ang pressure sa inyong lower back. Ang paggawa ng simpleng pag-aayos na ito sa inyong sleeping position ay maaaring magkaroon ng profound na epekto sa inyong kabuuang kalusugan. Sa pamamagitan ng pagsisiguro na ang inyong katawan ay nasa optimal na posisyon para sa sirkulasyon, paghinga at heart function, mababawasan ninyo ang panganib ng nighttime health complications at magigising na mas refreshed at energized. Kung nanonood pa rin kayo ng video na ito at nakakapagbigay halaga ang mga insights na ito, paki-comment ng number 4 sa baba para malaman ko na nandito kayo. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe at i-on ang bell para hindi kayo makakaligtaan ng mga video. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang content para maging informed at inspired kayo. Ngayon, magpatuloy tayo. Huling salita na talakay natin ang 4 na bedtime habits na maaaring mukhang walang kapinsala pero maaaring talagang maglagay sa panganib ang inyong kalusugan pagkatapos ng 70. Mula sa pagkain ng huli sa gabi hanggang sa pag-inom ng masyadong maraming likido bago matulog. Mula sa pagpapanatili ng sobrang init ng kwarto hanggang sa pagtulog sa maling posisyon. Bawat isa sa mga gawaing ito ay maaaring tahimik na makaapekto sa inyong puso, kalidad ng tulog at kabuuang well-being. Ang magandang balita, ang mga panganib na ito ay hindi nakatakda sa bato. Sa pamamagitan ng mga maliliit na pag-aayos sa inyong nighttime routine, mapapaganda ninyo ang inyong tulog, mababawasan ang panganib ng mga seryosong health issues at magigising na mas malakas tuwing umaga. Ngayon, magsalamin kayo saglit. Alin sa mga gawaing ito ang nakikilala ninyo sa inyong sariling routine? Nakakagising ba kayo ng madalas sa gabi? Nakakaramdam na ba kayo ng balisa o sobrang init habang natutulog? Baka natutulog na kayo sa inyong likod ng mga taon na hindi na-realize ang epekto. Ano man ang kaso, ang susi ay awareness. Kapag nakilala na ninyo ang problema, maaari na ninyong gawin ang mga hakbang para ayusin ito. Kaya ito ang hamon ko sa inyo. Ngayong gabi, bigyang pansin ang inyong bedtime routine. Subukan ninyong i-adjust ang isa lang sa mga gawaing ito at tingnan kung paano makakaapekto sa inyong tulog. Baka ilipit ninyo ang huling pagkain ng mas maaga, ibaba ang thermostat o lumipat sa inyong kaliwang gilid habang natutulog. Kahit isang maliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa matagalang panahon. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gustuhin naming marinig galing sa inyo. Mag-iwan ng comment sa baba at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon at kung paano ninyo plano gamitin ito sa inyong buhay. Mahalaga sa amin ang inyong mga saloobin, kaya huwag mag-atubiling ibahagi. Ang pagbabasa ng inyong mga comment ay nagbibigay sa amin ng malaking motivation at encouragement. Kung naging enjoyable at helpful ang video na ito, paki-like
subscribe at share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang content para maging informed at inspired kayo. Salamat sa panonood at nakikita namin kayo sa susunod na video.